Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. 5 days work week na tig 8 hours or 4 days work week na tig 10 hours. Ano ang mas magandang setup? Yan ang pag-uusapan po natin. Ngayon, pag-usapan muna natin ang pros ng 8 hours per day na work day. Regular, number 1, oras ng trabaho. Siyempre naman, at di ka na mag-a-adjust because yan ang pong ginagawa natin araw-araw. Siyempre, mas kaunting pagod at mas maikli ang oras ng trabaho. Hindi po mahaba. Siyempre, hindi ka mapapagod. Pangatlo po, mas maraming panahon para sa pamilya at iba pang gawain sa maikling oras ng trabaho kada araw at nagbibigay ng mas maraming panahon sa personal na interest at iba pang gawain labas sa trabaho. Siyempre naman, pag ikaw 5 beses ka papasok sa isang araw, ano yung cons? Siyempre, mas madalas ang pag-commute. Magmadalas ang commute, siyempre, tataas din ang iyong expenses. Siyempre, mas maikli rin ang bakasyon mo. Instead na 3 days ka magbabakasyon, 2 days na lang kasi 5 days work week. Tingnan naman muna natin ang 4 days na work week ng tagta 10 hours. Ano po ang pros? Siyempre naman, mas mahaba po ang oras ng pahinga. Siyempre, 4 na araw ka lang magtatrabaho, meron kang Friday, Saturday, Sunday ng bakasyon. Mas mahabang weekend, siyempre mas mahaba po ang bonding at oras para sa pamilya. At siyempre, mababawasan po ang ating paggasto sa transportasyon at pagko-commute at pagkain. Bakit po? 4 times na lang tayong lalabas. Pero ang cons naman po nito, siyempre, mas mahaba po ang oras ng trabaho. Diba? 8 hours, magiging 10. Mas mababa rin ang oras na para sa ibang gawain. Siyempre, pag uwi mo, kapoy ka na, pagod ka na. Diba? Kaya nga, ano pa talagang mas maganda? 4 days work week na 10 hours or 5 days work week na 8 hours? Sa huli, ang pinakamahusay na setup ay depende sa iyong pangailangan. Pangailangan, siyempre, ng kumpanya at pangailangan ng individual. Mahalaga na magbalanse po. Mag-usap po ang kumpanya, mag-usap din po ang mga empleyado kung ano po ang magbibigay na mas magandang produktibo, siyempre, hindi lang para sa empleyado, para na rin sa kumpanya. Tatandaan, pag walang empleyado, walang kumpanya. Pag wala ring kumpanya, wala rin pangkabuhayan ang mga empleyado. Kaya ano mas maganda? Depende sa usapan ng dalawang panig. 8 hours or 10 hours, nasa sa inyo na yan. Sana naman nakatulong tong episode na ito magbigay ng pros and cons. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Low pressure area sa bandang Mindanao posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Tuluyan kaya itong mamumuong bagyo? Pangulong Bongbong Marcos iniutos ng simulan ang susunod na pasukan sa July 29. Philippine Coast Guard nagpapakalat daw ngayon ng kanilang puwersa sa buong bansa. Ang dahilan, pag-uusapan natin. 5 magkakaanak sa Davao del Sur namilipit sa sakit ng tiyan matapos maghapunan ng isdang butete. Lahat ng mga alaga nilang aso't pusa patay matapos ding kainin ang isda. At Loie Poe, may paglilinaw sa setup ng relasyon nila ngayon ng kanyang mister na Hollywood film producer. It's not the typical setup for sure, and of course if we want to spend 24/7 with them, you know, it would be good. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas na. Yan ang latest sa showbiz hilahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Paalala po, huwag basta-bastang kakain ng isdang botete o yung tinatawag na puffer fish. Isang pamilya kasi sa Davao del Sur ang nalason ng isdang ito. Magbabalita si Bril Montalvo. Isinugod sa ospital kahapon ng umaga ang 5 miyembro ng isang pamilya sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nanakit ang tiyan, nagsuka at nanghina kasi sila. Ang dahilan,
ang nakain umano nilang butete o puffer fish. Gilabog ni Angkol, nagbutakag tuno. Tapos, Mura man to among gikaon, wala na may lain. Pagkabuntag na si Angkol, murag nalipong daw siya, lain daw iyang gibate niya. Ako murag puy-puy akong tiil. tapos, Wala man nung nagsuka, pero si Angkol nagsuka ganina buntag. Madalas daw nila itong ulamin. Gaya noong Lunes ng gabi nang makabingwit ang kanilang tatay na si Mang Rolando Maruque ng 2 kilo ng butete. Pero kinabukasan, sumama na ang kanilang pakiramdam. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, delikado mano ang pagkain ng mga butete. Ang botete or puffer fish, may tetraodin toxin kasi siya. Hindi yun in-advise ng office namin na kumain kasi nakakahilo talaga. Posibleng makamatay po ito. Yung toxin ng botete is makamatay po. Namatay nga ang mga alagang pusa at manok nila matapos ding makakain ng tira nilang ulam. Pagsusuka, pagtatae, pananakit ng tiyan, hirap sa paghinga at paghihina ng katawan ang sintomas ng paghalason sa butete. Kung makaranas ng mga ito, ay agad pumunta sa pinakamalapit na ospital para mabigyan kaagad ng lunas ng paghalason. Sa Japan, isa ito sa mga exotic food nila pero bihasang chef lang ang gumagawa. Sa ngayon, nakalabas na ng ospital ang 4 na biktima habang inoobserbahan pa ang kanilang padre de pamilyang si Tatay Rolando. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Sunod-sunod na pamamaril sa mga tricycle driver ang napaulat sa ilang lugar sa Mindanao. Isa sa mga biktima, binaril dahil pinagselosan ng asawa ng babaeng umangkas lang naman sa kanya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Tinakpan na lang ng dahon ng saging ang bangkay ng tricycle driver na ito sa Sultan Kudarat. Nagmamaneho ng tricycle sa barangay Pimbalayan sa bayan ng Lambayong ang biktima na si Muhammad Maindan nang paulanan siya ng bala. Sa kalapit na probinsya, patay din sa pamamaril si Gary Kalamag sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Hindi pa malinaw ang motibo ng magkahiwalay na insidente ng pamamaril. Sa isang lodging house naman napatay sa pamamaril ang tricycle driver na si Roldan Escudero sa General Santos City. Sa investigasyon ng San Isidro Police, isang babae at lalaki ang nag-check-in, ngunit nagtalo raw ang dalawa. Dahil dito, lumabas ang babae sa lodging house at sumakay ng tricycle na minamaneho ni Roldan. Nakita raw ito ng suspect, kaya nagdilim ang paningin at binaril ang biktima. Itinakbo pa siya sa ospital, pero idineklar ang dead on arrival. Mabilis na tuntun at naaresto ang suspect dahil naiwan ang bag na naglalaman ng kanyang mga ID. Napag-alaman na dati na pala siyang nakulong. Ngayon, himas rehas siya uli sa San Isidro Police. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Opisyal umano ng Aquino Administration ang nagkaroon ng commitment sa China patungkol sa West Philippine Sea. Yan ang iginiit ng ilang miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magbabalita si Marian Enriquez. Of these 2 official meetings I attended, no gentleman's agreement ever took place between former President Duterte and President Xi. Ito ang sagot ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea, pati na dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. sa pagdinig ng Kamara sa umano'y gentleman's agreement sa China. Anila, 8 beses nagkaroon ng official meetings sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping mula 2016 hanggang 2019 pero walang nangyaring kasunduan. Si Medialdea nginuso ang sinundan nilang administrasyon ng pumanaw ng si dating Pangulong Noynoy Aquino. May nabasa raw siyang kolum na mayroong umanong commitment ang Defense Secretary ni Pinoy na si Voltaire Gazmin sa Chinese officials noong 2013 na tubig at pagkain lang ang ihahatid sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero kahit nanalo ang Pilipinas sa UN arbitration, napasok ito sa ating exclusive economic zone. Pinagpatuloy pa rin ang status quo at walang anumang repair na ginawa mula noong 2016. Na wala pong gentleman's agreement but there was an agreement in public
of there was a policy not to repair the BRP Sierra Madre. That is quite a revelation for me, Mr. Chair. That was not during our administration. It was the previous administration's policy. Yes, Mr. Chair. It was entered into in the administration of Pinoy, but it was maintained by the Duterte administration. Giit ni Rodriguez, sana raw noong lumabas na ang arbitration ruling noong 2016 ay inangkla na rito ang foreign policy at hindi nanatili sa status quo. Because we were towards a different direction at that time. How can we attain a good relationship with China, no? Even with the decision at hand? It was something that the former president was saying, I have this decision now. I can carry it. Paglilinaw naman ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, walang direktiba o anumang itinurn over si dating Defense Chief Voltaire Gazmin tungkol sa kasunduan sa BRP Sierra Madre. Giit pa niya, nag-umpisa silang magsagawa ng repair sa barko noong 2021. Bagay na gusto pang busisiin ni Congressman Gutierrez. So 2016 up to 2021, no attempts to repair the BRP Sierra Madre. Because there was no need at that time, probably. In 2021, there was a need to repair it. Ayon sa DND, sa isang executive session sasagutin ang iba pang mga sensitibong detalye tungkol sa security concern. Nagmosyon na ring imbitahan si Gazmin sa susunod na pagdinig. Pinatatawag din si dating presidential spokesperson Harry Roque na naunang nagsiwalat tungkol sa umano'y gentleman's agreement. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Mas pinaigting ng Philippine Coast Guard ang pagpapatupad ng maritime law enforcement operation sa 6 na itinuturing nilang critical regions sa bansa. Yan ay ang Central Luzon, Southern Tagalog, Central Visayas, Western Visayas, Northern Mindanao at Southwestern Mindanao. Kaugnay niyan, makakasama natin si Rear Admiral Armando Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Cheryl, magandang tanghali. Magandang tanghali sa lahat ng mga taga-subaybay. Salamat po sa inyong oras, sir. Paano po natin tinukoy itong 6 na critical regions kung saan po dineploy ang Maritime Security Law Enforcement Group? Well, unang-una, nagpatawag ng conference si Admiral Ronnie Gaban, ng aming commandant, at pinulong niya yung mga district commanders. At tinignan namin kung ano pa yung mga districts na talagang nangailangan na step up yung operations natin against lawless elements at sea. At doon kami nakapag-arrive sa conclusion na yung 6 na yon ang magiging priority sapagkat mataas yung maritime traffic, may mga recent incidents ng piracy at robbery, human trafficking, at meron ding sightings ng mga drug activity. So yung mga incidents na yon ay ating pong pinagdagan ng tauhan at minabuti po natin na i-send off yung ating mga law enforcement personnel. At ito, naging basihan din po ba? Tumaas po ba yung mga ganito pong insidente, yung mga nabanggit nyo po, katulad ng piracy or yung drug activity doon po sa mga regions na ito kumpara sa mga nakalipas na taon? May mga reports kasi, Cheryl, hindi lang natin may compare. May mga reports na dumating sa atin. At bago pa man ito magsimula na maging isang talagang normal na activity ng mga kalaban ng Estado, ay kailangan po na umaksyon kagad ang ating mga puwersa para nang sa ganun ma-prevent natin kung ano man yung mga plano pa ng mga magtatangka. Gaano po kalaki or ilang Coast Guard personnel po ang dineploy natin para magpatupad po nitong maritime law enforcement? Actually, may mahigit 100 na specialized forces yung ipinadala natin nung nakaraang Monday. Pero ito ay symbol lamang ng mga iba pang papadala natin. Meron tayong mga additional K9 units na nakatapos lang na gumraduate sa isang special training. May mga Sea Marshals po tayo. May mga anti-terror groups at mga iba pang law enforcement specialized units na pinadala tayo. So talagang dumaan po sila sa special training bago po din i-deploy? Opo, minabuti po natin na talagang idetalyado kung ano ang gagawin nila doon at subject po sila sa isang rigid na physical na training para nang pagdating nila doon ay sila po ay nakahanda. Ano po ang pangunahing mandato nila? Yung sa kanila po? Well, unang-una po ay tulungan yung district kung saan sila pupunta at isupress po ang anumang klase ng papaglabag o
o kung may lalabag po sa mga law enforcement regulations na nauukol po sa karagatan. May ituturing po ba natin ito, sir, na counter policy sa inilabas na detention order ng China sa trespassers po na sa inaangkin nilang teritoryo? Hindi naman, Cheryl, no. Tayo naman ay palaging gumagawa ng ganitong mga hakbangin. Pero siyempre, kung meron din mga poachers sa China na pupunta rito sa teritoryo natin, definitely huhulihin din natin. At with this po, for now, nasa 6 na regions po, madadagdagan pa ba ito at magdadagdag pa po ba tayo ng tao? Opo, on the pipeline na po at matatapos na rin po yung training ng mga iba pang mga tauhan natin. At anytime po, baka next month ay sila naman po ang i-send off natin doon sa mga remaining districts ng Philippine Coast Guard, lalo na sa Southern Philippines. Marami pong salamat sa inyong oras, Rear Admiral Armando Balilo ng Philippine Coast Guard. Nakalatag na ang livelihood programs ng pamahalaan para sa mga jeepney driver na ayaw na talagang sumali sa mga kooperatiba o korporasyon. Ang tanong, approve kaya sila sa mga programang ito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Magtatatlong linggo na ng tuldukan noong April 30 ang franchise consolidation para sa mga jeepney drivers. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, 82% ng prangkisa ng mga jeepney operators sa buong bansa ang consolidated na. Pero may mga ilan na kahit umanib sa PUV Modernization Program, nananawagan pa rin na ibasura ito, tulad ni Joey na pumapasada sa biyaheng Novaliches, Quezon City, Bagumbong, Caloocan, na napilitan lang sa takot na mawalan ng hanap buhay. Wala na din kami magagawang dyan eh. Sa totoo lang, ayaw naman talaga ng karamihan. Kahit ako kaya nga pinupus nga ng gobyerno na para daw sa kaayos ba ng transport. Pero ayon kay Transport Secretary Jaime Bautista, hindi raw dapat mangamba. Sa mga tsuper kasing hindi nagpa-consolidate, pwedeng mag-avail ng training programs para sa iba pang livelihood opportunities. Yan ang Entrepreneur at Tsuper Scholar Program. At ayon pa sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, bukas din ang programa sa mga consolidated drivers at operators na interesadong matutunan ang iba pang skills bukod sa pagmamaneho. Ito ay isang programa na wherein we are giving upskilling, reskilling, and retooling sa ating mga tsuper. Hindi lang mga tsuper, pati na rin ang kanilang mga pamilya. Libre ito lahat at meron po silang natatanggap na daily allowances na malaking tulong talaga sa ating mga tsuper. Para kay Joey, malaking tulong ito sa mga tsuper na nanganganib mawalan ng trabaho. Yun nga lang, kung siya raw ang papipiliin, pagmamaneho pa rin ng jeep ang gusto niyang hanap buhay. Maganda rin yan sa isang banda, siyempre. Yung mga ibang lalong ganitong mga karaniwang driver lang. Pabor din sa amin yun. Sa ilalim ng training program, may upskilling kung saan ang tsuper pwedeng i-avail ang driving heavy equipment courses o di kaya ay mga non-driving courses para sa alternatibong trabaho gaya ng welding, cookery, carpentry, agriculture lalo na ang mga nasa probinsya o di kaya ay automotive technician. Tuloy-tuloy na ang programang modernisasyon ng gobyerno pero makakausad din kaya ang mga apektadong nagarahing tsuper o tuluyan na silang hahanap ng ibang kabuhayan para sa pamilya at kumakalam na sikmura. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsisimula ng susunod na pasukan sa July 29. Base sa utos, magtatapos ang school year 2024 to 2025 sa April 15. Yan daw ay para balik June hanggang March na ulit ang klase sa susunod na school year 2025 to 2026. Tugon ito sa mga panawagan na iwasan ang pasok kapag tag-init. Gusto rin daw sana ng Pangulo na June to March na ang pasok sa susunod na school year. Pero malalagay naman daw sa alanganin ang bakasyon ng mga estudyante. Susunod, pagkaantala ng ilang flights noong Lunes, epekto nga ba ng hackers? Pag-uusapan natin. Senator Ronald Bato de la Rosa nagsorry sa pagpirma pabor sa pagluklok kay Senator Cheese Escudero bilang Senate President. At bida ng kapatid seryeng Lumuhod Ka sa Lupa na si Kiko Estrada, meron daw special announcement tungkol sa programa. Ano kaya?
Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Arestado ang isang lalaking nag-viral dahil sa labis na pananakit sa 7 taong gulang niyang pamangkin. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mayon to Cheryl, himas rehas na nga ang 24 anyos na lalaki na nanakit sa kanyang pamangkin sa barangay Labangon, Cebu City noong linggo. Nag-viral ang CCTV footage ng panghahampas ng bamboo stick ng suspect sa 7 taong gulang na bata. Matapos i-upload ng tiyahin ng biktima, nagtamo ng mga sugat at tasa sa katawan ang biktima. Base sa investigasyon, nagalit ang suspect matapos itulak ng biktima ang kanyang anak na nag-away umano ang dalawa. Mismong si Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia ang nag-utos sa mga pulis at Social Welfare Department na aksyonan ang ginawa ng suspect. Tinitingnan din ni Garcia kung mas mainam na ilagay ang bata sa facility ng syudad para sa mga battered children at women sa South Road Properties kung saan may mga social worker na mag-monitor at mag-debriefing sa bata. Minomonitor din naman ng Department of Social Welfare and Development Region 7 ang kondisyon ng bata na ngayon ay nasa pangangalaga muna ng kanyang lolo't lola. Ayaw naman sabihin ng mga pulis sa media kung nasaan ang tunay na mga magulang ng bata. Nakatira ito kasama ng mga kapatid ng kanyang magulang noong pinaghahampas ito ng tiyuhin. Sa ngayon, mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang batas na nagpoprotekta sa mga bata ang suspect. Sa Palawan tayo ngayon, Cheryl, iulat natin ang sitwasyon sa water supply ng isla sa Coron dito sa Palawan bukas. Maukanda ang balitang dako. Karong adlaw, balik tayo, Cheryl. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Patay ang isang graduating senior high student o high school student matapos tamaan ng kidlat sa Tarlac, habang ang most wanted ng Kabusaw, Camarines Sur nadakip sa Quezon City. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Ian Suyo. Arestado ang lalaking ito habang nasa pinapasukang junk shop sa Barangay Commonwealth sa Quezon City nitong Martes. Itinuturing siyang #1 most wanted sa Kabusaw, Camarines Sur dahil sa umunoy pangmomolestya sa isang menor de edad na babae noong 2022. Kamakailan, hinalay pa raw niya ang biktima. Ang kanyang complainant pala dito ay isang minor at kamag-anak pa mismo ng kanyang asawa. Nakapagsumbong yung bata kaya siya ay na-file ng kaso. Umamin ng suspect sa naunang kaso laban sa kanya, pero itinanggi nito ang ikalawang kaso. Nagbabantay ako sa construction noon ng barracks. Ngayon, pumunta doon yung batang maliit. Ano pa lang siya, 10 taon. Naglalaro na doon. Ngayon sinita ko, makulit, matigas ang ulo. Pinalo ko sa puwit. Hawak na ngayon ng QCPD Station 15 ang suspect na ite-turn over din sa Camarines Sur Police. Mayo at 13 ng hapon, nagpapastol ng mga alagang hayop ang 17 anyos na si Justin Corpuz kasama ang kanyang ama sa Barangay Kayasan, Kamiling Tarlac nang biglang kumidlat at tinamaan daw ang binatilyo na agad niyang ikinasawi. Nakatakdang ilibing ngayong araw si Justin na isang grade 12 student at graduating na sana ngayong buwan. Tulong-tulong ang mga bumbero na apulahin ang sunog sa tindahang ito ng mga motorsiklo sa Aurora Boulevard, corner JP Rizal sa Quezon City kaninang madaling araw. Walang bantay sa mismong tindahan kaya naging pahirapan pa ang pagbubukas nito para mapatay ang sunog. Natupok ang hindi bababa sa 15 motorsiklo sa loob ng tindahan. Maswerteng walang nasaktan pero inaalam pa ang mitya ng apoy. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Nilinaw ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na walang nangyaring hacking sa sistema ng NAIA. Nagkaroon lang daw ng software issue sa air traffic monitoring system noong Lunes na nakaapekto sa 9,000 pasahero. Para bigyan tayo ng update, magkakasama natin si CAAP spokesperson Eric Apolonio. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Sir, naka-mute po tayo. Pa-double check lang po. Ma'am Cheryl, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano po yung nakitang sanhi nitong software issue dito po sa air traffic monitoring system? Noong last Monday po at 11:30, na-monitor po ito. May abnormalities, kaya kinakailangan
ayusin natin at punta tayo sa manual operations muna, no? Itong technical glitch dahil ina-upgrade po natin itong ating mga software system dito sa CNS-ATM. Although gumagana po yung CNS-ATM natin, but ito pong software na nagkaroon ng issue kaya kailangan mag-manual at ang resulta niyan, imbes na 1 flight every 2 minutes, naging 10 ang separation para maiwasan yung collision doon sa taas kung sakali man. Ano po yung naging immediate action doon sa nangyari? Nung nakitang may technical glitch, yun nga po, nag-manual po tayo ng operation? Yes, kinakailangan po yung mag-manual muna dahil napakadelikado. Ang problema po kasi yung ating flight data processing system na nagbabato ng impormasyon doon sa mga air traffic controller. Meaning, hindi nakikita, hindi tama yung impormasyon na natatanggap ng air traffic controller dahil sila yung nag-a-assign ng mga slot pababa doon sa sa Manila International Airport. And ang kanina po, tama po ba nabanggit nyo, Sir Eric, na nasa gitna po tayo kasi ng pag-a-upgrade ng sistema? Yes, tama po yun dahil naibalik na po sa tulong na ating Senado, na ibalik last year itong original service provider na Thales ng Australia at tuloy-tuloy po yung project nila is 100 million pesos po itong system upgrade na from 14.1 version, ginagawa po natin sa 22.2 version. Although, inform lang kayo na itong CNS-ATM po kasi 2010 hanggang 2017 bago matapos. So definitely, in fact, yung mga program niya, malayo na talaga kaya kailangan i-upgrade. May mga flights na na-cancel at na-delay noong Lunes po kasunod nitong software issue. So far po ngayon, well, it's Wednesday, naibalik na po sa normal ang ating operasyon. Naisayos na ho lahat yung mga recovery flight, Dahil 2 hours, mahigit lang naman po yung nangyaring, although may mga naapektuhan tayong mga air flights, Nung nangyari ito, 38 domestic flights, 22 international flights. Although ang na-cancel lang naman po ay 3 during the time na nangyari itong insidente. And Sir Eric, hingi na rin po kami, isingit na rin po namin yung update po sa investigasyon dito sa nag-crash na training aircraft sa San Fernando, La Union kahapon kung saan 2 po ang sugatan. Ano na po ito? Ligtas naman po yung 2 pasahero, isang piloto at student pilot sa nangyaring insidente kahapon dyan sa Barangay Canaway, San Fernando. Nangyari po ito ng 8:10 dahil ito po yung touch and go procedure. Sa pangatlong attempt nila, doon nagka-problema yung engine yata as reported by our aircraft investigator. Although ongoing pa yung investigation sa ngayon, but for the meantime, automatic po sa pag may involved na ganyang aircraft, ang isang flying school, suspended muna yung type of aircraft na yan hanggang ito tatapos yung investigasyon. Marami pong salamat, CAAP spokesperson Eric Apolonio. Binabantayan ng Pag-asa ang isang low-pressure area na nabuo sa bandang Mindanao. Nasa labas pa naman ito ng Philippine Area of Responsibility pero base sa forecast, maaari itong pumasok sa bansa mamayang gabi o bukas ng umaga. Pinaka magpapaulan ito sa Bicol at Eastern Visayas sa darating na weekend. Malabo pa pero hindi inaalis ng Pag-asa yung posibilidad na tuluyang mamuong tropical depression ang LPA. Magandang tanghali mga kapatid. Binigyan ng tig-1,000 dolyar o 58,000 pesos ng billionaire na si Robert Hale Jr. ang mga graduate ng University of Massachusetts sa Amerika. Pero may kondisyon. At yan ay dapat may kahati sila sa pera na malapit sa kanilang puso. E kung kayong tatanungin namin mga kapatid, sinong malapit sa puso mo ibibigay ang kalahati ng 58,000 pesos na 29,000 pesos? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Siguro po kay nanay ko po. Kasi po siya po yung nag-handle ng budget namin sa bahay para po may matulong din po ako sa tahanan namin. Like for example, expenses namin, like foods, ganun.
and electricity bills, water bills. Bibigay ko po doon sa two parents ko po, kay father and mother. Kakain ko po sila sa restaurant po, yung sila pong dalawa po. Pag-celebrate po sila nung kanila pong araw lang po, yung sa kanilang po. Bibigay ko na lang po sa mga pamilya ko na nangangailangan ng tulong. At saka para rin po sa akin, kasi po ngayon, kailangan ko po ng tulong ngayon. Ganun pa rin, pangbigay ko sa mga walang panghanap buhay, walang pagkain. Malapit sa puso ko. Sa kapatid ko, bunso. Kasi kailangan niya magpaayos kasi ng bahay nila. Nasisira yung dingding nila So, isi-share ko sa kanya yun. Yung kalahati. Kahit sa kanya na rin. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Susunod, Lobby Poa, may paglilinaw sa setup ng relasyon nila ngayon ng kanyang mister na Hollywood film producer. It's not the typical setup for sure, and of course, if we want to spend 24/7 with them, it would be good. At bida ng kapatid seryeng Lumuhod Ka sa Lupa na si Kiko Estrada, meron daw special announcement tungkol sa programa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Inamin ni Senate President Cheese Escudero na siya ang gumawa ng resolusyong pinirmahan ng mga kapwa-senador para palitan si Senator Mig Zubiri. Magbabalita si Camille Samonte. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman at that time na may mga agam-agam. May lumapit sa inyo, sir. Ano yung sir agam? Huwag na nga, ikaw naman. Mismong si Senate President Cheese Escudero ang umaming siya ang bumuo ng resolusyon para palitan ang liderato ng Senado. Marami raw kasing lumapit sa kanyang mga kapwa-senador. Kaya noong Huwebes ng nakaraang linggo, nag-draft na siya ng resolusyon. Gabi bago yan, dumalo siya sa isang gathering kung saan naroon din sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero giit ni Escudero, wala silang kinalaman sa pagpapalit ng liderato. Ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganun-ganon. Wala na ganun para hindi naman seamless pero at least mapayapa at hindi magulo. Matatanda ang 15 senador ang lumagda sa resolusyong palitan si Senator Mig Zubiri bilang Senate President. Kabilang sa kanila si Senator Ronald Bato de la Rosa na napaiyak pa noong Lunes nang magbitiw si Zubiri. Si de la Rosa raw ang huling pumirma sa resolusyon. Napaiyak ako dahil for me, being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you because I am one of his trusted lieutenants. Ayaw daw niya sanang pumirma rito, pero kinumbinsi raw siya ng ilang senador na manatili sa mayorya. I was really contemplating seriously to join the minority after that incident. But I was persuaded by Senator Cheese and Senator Alan Cayetano na please stay with the majority. Ikinagulat naman ni Zubiri na kasama pala si De La Rosa sa mga senador na pumirma para palitan siya bilang Senate President. Sa kanyang press conference, may pinatungkulan si Zubiri na naghayag ng suporta sa kanya, pero bumaliktad din pala kalaunan. Then po ako'y dumbfounded. I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. Medyo masakit. Masakit. Okay lang. Bago magsimula ang sesyon kahapon, nilapitan pa ni Bato si Zubiri para makipag-usap. Hindi ko pa talaga ma-process. Ma-process. Hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So sabi ko sa kanya, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Di ba? Parang, wow, ba't niyo pa hinakap ang asawa ko? Natanong din si Zubiri kung pakiramdam ba niya ay pinagtaksilan siya ni Bato. Let the people decide. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5.
Aprobado na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Universal Social Pension Bill. Layunin ng panukala na bigyan ng buwan ng pensyon ang lahat ng senior citizen sa bansa, mahirap man o mayaman, pagpatak ng 60 years old. Sa ngayon, mga indigent o mahihirap lang na lolo at lola ang nabibigyan ng 1,000 pisong pensyon. Pero kapag naisabatas ang bagong panukala, bibigyan na rin ng 500 pesos kada buwan ang iba pang senior citizens na hindi pasok sa programa. DSWD ang naatasang mag-review sa listahan ng mga bibigyan ng pensyon. Nakasaad din sa panukala na sa susunod na 5 taon pagkatapos itong maisabatas, dapat pantay na ang 1,000 pesos na pensyon ng lahat ng senior citizens. Kinumpirma ng Singapore Airlines na may 5 Pilipinong kasama sa flight na tinamaan ng matinding turbulence kahapon. Kabilang daw sila sa mahigit 200 pasahero at crew na sakay ng eroplano. Ligtas naman daw silang lahat. Galing London, United Kingdom at papuntang Singapore ang eroplano nang bigla itong umalog ng malakas. Nagbagsakan ang mga gamit at maleta. Napilitan tuloy na mag-emergency landing sa Bangkok, Thailand ang eroplano. Isa ang nasawi na posible umanong inatake sa puso. 30 naman ang sugatan. Nangako ang Singapore Airlines na tutulungan ang mga pasahero. Susunod, Marian Rivera na-injure sa taping ng kanyang upcoming movie. At ang announcement tungkol sa programang Lumuhod Ka sa Lupa, susunod na. Diyan lamang kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Hola mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Pasig dahil may malaking announcement po tayo para sa mga kapatid natin at live na live makakasama ko isa sa matitikas nating kapatid, of course at Kaviva, Kiko Estrada. Hello guys, Oh my it's an God. honor to be here. Oo, diba? Ito ang pananghalian natin. O Kiko, may malaki kang announcement. Congratulations first and foremost. But what is the good news? Mga kapatid, mga Kaviva, lilipat na po tayo sa primetime ngayong June. So yeah, I'm very blessed and honored to share this news with you guys. Nakakataba ng puso lahat ng suporta na binibigay niyo sa show namin. I just want to thank everyone in the team. Yeah. Kiko, alam namin yung transformation na ginawa mo rito, no? Talagang you immersed yourself in the role and it's really paying off. Thankfully. I try my best. Nasaan ka nung in-announce sa'yo ng mga boss natin sa Viva na... Nasa taping. They gave me a book and everything. Yeah, there was a surprise. The team is so lovely. So yeah. It's a collaboration. This effort is a collaboration. So yeah. Oh, yesterday they surprised me with a letter and yeah, they got my authentic reaction. And I think everyone also in the cast. So you'll get everyone's reaction. Oh my gosh, may BTS pala kami kung paano inanunsyo sa Viva and TV5. Ganun ka action pa, ganun ka grabe yung paghahanda namin sa paglilipat namin sa Todo Max Primetime. Wait, did you know? So yesterday was was when they broke the good news. Yeah. But then parang napapansin mo na ba sa mga eksena na pinapagawa sa'yo na tumindi ng tumindi pa? For me, lagi naman kasi yung goal is to give the best out of each scene. So I always want to achieve that. So I hardly distinguish if it's getting better. Alam ko lang mas pahirap yung action. So yeah. Oh my God. And speaking of that, what training did you do para dun sa mga umirap na action? A bit of Muay Thai and I'm always training with the stunt team. So good thing may parang compound yung stunt team unit. So they make us go there and then we train with them. Wow. So wala ka pa namang injury? Libre pang sangyup. Sakay protein. Yeah. Wait, kamusta? Wala ka pa namang injury? Since the ankle rolling nung second day, nung first season, thank God wala. Yeah, thank Lord. Thank you, Lord. Alam mo, parang this is a good sign kasi ibig sabihin nito, if you're moving to primetime, parang may extension. I pray for that, yes. Oh my gosh. And I pray for that. How's everybody on set doing? Cupcake, Sarah? Everyone's lovely. Cupcake, the best person. Grabe siya, pagka-eksena mo siya, nawawala ka na lang. He's like a roller coaster to
to have a scene with Sarah's Always Lovely. Timmy, sobrang galing umarte. Yeah, everyone in the cast. Kuya Mark, he's so funny. Yeah, he's so funny. Yeah, oo. Ngayon ko lang narinig yung inaapi ka na, natutuwa ka pa kay Cupcake. Yeah, ganun siya. In real life kasi sobrang bait niya. He's a cupcake. Yeah. He's a cupcake. And of course, with this one, anong aabangan natin for the upcoming weeks? And May mga bagong papasok sa show namin na mas maipapaganda yung narrative. Yeah. and of course, hindi lang... I can't say who yet. May bagong character. That's what you're saying. Na pivotal dito sa buong story na papasok. I think on week 6. Something like that on week 6. So, Mabait, masama. Ayaw na lang sabihin, gumagano na yung mga taga-marketing ng TV. Teka lang, di na nila kaya. Can I say? No. Ay, this. Neutral. Hindi Abangan. natin alam. Yeah. Tsaka actually, bukod of course sa Kapatid Network, sa Viva, sa Sari-Sari napapanood din ang ang Lumuhod Ka sa Lupa. 8 p.m. Yeah, it's on Sari Sari channel. Signal TV. Oo, it's 8 p.m. every day, Mondays to Friday as well. So, dalawang prime time yung pwede makuha ng mga kapatid natin. Pero sayang, di pa namin pwede sabihin kung anong time slot sa prime time. Yun yung kaabang-abang dito. So, please watch our show. It's still airing at 2:30 after Itbulaga and at 8 p.m. on Sari Sari channel. But we're moved to primetime Todo Max on June. Natatawa siya sabihin nila kung ano oras. Todo Max on June. On June! So, midway. I promise you that. And my birthday is on June 4. Congrats, So maybe it's I hope it's on my birthday. Oh, wait, ano ba yung June 4? Lunes ba yon? At Tuesday? Baka June 3? Oh my I don't know. And of course, just your message to the fans for all the love that you've been getting sa performance mo sa Lumuhod Ka sa Lupa. Nakakataba. Oh, shit. Sorry. Ano message mo? Pag-message ka na. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin, and this show has been a big blessing in my life, and yeah, I hope you guys like it, and salamat sa patuloy na suporta nyo sa show namin, and I can't wait for you guys to watch us on primetime. Alright. Thank you so much, Chico Estrada. Lumuhod Ka sa Lupa. June primetime na po sa TV5. And of course, mayroon pa tayong chika tungkol kay Lovie po, di ba? Paano nga ba niya hinahandle ang kanyang LDR marriage? Narito po ang report. Dark, flat ang dibdib at mataba. Akalain yung nalait din pala ng ganyan ang Supreme Actress sa si Lovie po nung bagong salta pa lang siya sa showbiz. Inamin niya ni Lovie na dumating sa puntong inisip na niya kung kailangan pa niyang magpagawa ng kanyang hinaharap. Buti na lang, deadma rin kasi talaga siya. Matigas nga talaga yung ulo ko before. I was one of those people talaga na, so what if I'm like this? Yung stubborn talaga ako. And I think that helped me a lot. Hindi rin siya nagpadala sa pressure dahil sa Hollywood, puring-puri raw ang beauty niya. I don't know kung saan ko nakuha yung mindset na yun. But then, thankful ako kasi now, parang I just realized na parang what makes you different, what makes you unique is what's gonna make you stand out. Pero ngayon, may 3 Filipino project si Lovie sa bansa, kaya dito muna siya mamamalagi. Kamusta kaya sila ng kanyang mister na si Monty Blancao ngayong LDR sila? It's not the typical setup for sure. And of course, if we want to spend 24/7 with them, it would be good. Pero ganun talaga minsan, it's just how it is. Some people have jobs abroad. Next week, darating din sa bansa si Monty para suportahan si Lovie sa kanyang mga pelikula. Isa na rito ang kakatapos nilang i-film na Guilty Pleasure kasama sina pa Jack Princess leading man Jameson Blake at linlang star JM De Guzman. It's a very sensitive topic and I hope we get to shed light on certain issues and very important issues actually. About consent, abuse of power. Abangan ang Guilty Pleasure this 2024 in cinemas. At eto pa pag-usapan nga natin ang upcoming Cinemalaya entry ni Marian Rivera kung saan sugatan siya. Nakachikahan natin tungkol dyan si Marian. Watch this. Ayan ang mga testigo ko. Ayan ang dami kong sugat. Yan ang battle scar ni Marian Rivera. Para sa upcoming Cinemalaya entry niya, nabalota. OMG! Grabe! Kwento ni Marian, hindi raw kasi siya nagpa-body double dito sa mga eksena sa pelikula. May mga fight scene kami, nasa gubat ako, nagtatago ako, so ang dami nangyayari talaga.
At hindi ako nagpapadouble kasi. So, Sa kabila ng mga maaaksyong eksena, hindi naman halata kay Marian yan dahil sa maladyosa niya pa ring postura. Ito ang unang Cinemalaya entry ni Marian na follow-up film after ng box office MMFF entry na Rewind. Ang balota ay written, produced, and directed by Kip Obebanda. Raw at unfiltered Marian ang matutungayan. no makeup. Hindi mo kasi kailangan. Pero hindi. Siyempre, di ba? Pero di ba, siyempre sa mga soap operas, sa mga shows, parang all the time kailangan siyempre naka-makeup ka. No makeup look, pero naka-makeup. Kailangan ganito. So dito talaga extreme Marian talaga. Ito na raw ang pinaka-challenging film sa karera ni Marian Rivera. My God, ito nata yung pinaka-rurok na experience ko at pinakabago sa akin na nagawa ko sa buong buhay ko in showbiz. Abangan ang balota sa Agosto. Grabe! Kahindik-hindik, di ba? Talaga namang trending si Marian dahil dyan sa kanyang pagbibigay ng todo de-glamorized version ng sarili niya para sa kanyang Cinemalaya entry. Pero pag-usapan naman natin yung mga bagong show sa TV5. Alam niyo po ba na umaarangkada na ang taping ng The Purse Family, ng Mulak Family, at finally meron na tayong month kung kailan pwedeng abangan ito ng mga kapatid natin dahil ito yung isa sa mga pinakahinihingi nila no, na updates mula sa Kapatid Network kung kailan nga ba aarangkada ang The Purse Family, which is a sitcom starring Aga, Charlene, si Andres at si Atasha. Kasama na rin nila dito no, sina Roderick Paulate at Bayani Agbayani na co-creator din po ng sitcom na ito na mapapanood din po sa Kapatid Network. Ang Go Signal po, July. Yun na mapapanood na yon. Pero ang June na abangan nyo bukod sa paglipat ng primetime ng Lumuhod Ka sa Lupa ay ang Pajak Princess ni Miles Ocampo na meron na rin pong month kung saan siya ipapalabas, which is of course June po yan. And kung pumunta po kayo sa social media pages ng Kapatid Network, may playlist na po ang Pajak Princess starring Miles Ocampo, Jameson Blake, Joao Constancia, Aramina, Christian Vasquez at napakarami pang iba. Siyempre din sina Kira Ballinger, Jillian Vicencio, and of course ang bumubuo ng APT and TV5 collaboration na yan. Pero that's it for now dito no sa Pasig. Nagsisimula na ngayon chikahan natin doon with Kiko para mas marami pa tayong malaman sa prime time na handog ng Lumuhod Ka sa Lupa. But that's it for now. Back to you guys dyan sa studio. Cheryl? Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balitang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.